Ito yung tinatawag nilang Kinapuntan Falls. Nasa dulo na ito ng Malaybalay, Bukidnon. Magandang pagmasdan pero sobrang layo talaga. Kasi nahirapan kaming pumunta rito. At ngayon sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung kalsada at para naman meron kayong idea. So dito kami nag-uumpisa sa aming adventure series episode. Dito ito sa Malaybalay City, Bukidnon. Gawin ko na rin ito ng content sa aking mga shorts dito sa TikTok and sa Facebook Reels. Pero gaya ng pinangako ko sa aking long format videos, dito ko i-upload sa YouTube para naman malaman nyo at may bahagi ko ang ibang detalye na kailangan nyo malaman bago kayo pumunta rito. So heto na pala ngayon ang karsada papuntang Katihan Eco Park. Dati 3 years ago, wala tong tulay na ito at talagang dadaan kami sa ilog na yan. Buti, kayon, yung mga multicab at lowered na sasakyan, pwede nang makapunta, pwede nang makapasok. Pero hindi lahat dahil hindi pa simentado yung karsada. Lito pa kayo sa karsada, pwede nyo munang gamitin yung GPS kasi meron pag signal sa baba dyan sa Malaybalay. Pero habang papaakyat na dito sa itaas, wala nang signal. Pero at least alam nyo na ang daan paakyat dito. As of February 2026, heto ngayon yung kanilang kalsada. Ongoing yung road widening, road repair na nagaganap going to Kibalabag. Lang 4x4 pick-up yung dala namin. Kaya confident kami na kaya naming lusutan yung mga ganitong klaseng kalsada kasi naka 4x4 setup kami. Sa ago, nung pandemic, dati hindi ito ganito ang kalsada. Medyo yung iba masikip. Siguro ngayon maputik dahil nandun pa yung ulan. Bandang lugar na ito, huwag kayong malito kasi dito kami naligaw. So nagtanong kami sa mga nakakasalubong namin na mga locals para sa tamang direksyon. At ito na nga, napakagandang view ang bumungad sa amin going to that wonderful waterfalls. Meeting place namin is sa Tablon, Puerto. Mga nakaalis na kami around 9 in the morning and hindi naman kami marami pero tamang-tama lang. At sa ngayon, sa oras na ito, hindi pa kami nag-breakfast. Kami dito mga adventure seeker, thrill seeker, mahilig mag-camping. So, halo-halo na. Wala yung barangay na nadaanan namin at madadaanan nyo rin pag pumunta kayo dito. Actually, yung Katihan Eco Park na pinunta namin noon, nadadaanan din namin ngayon. Pero hindi na kami pumasok kasi mas malayo pa yung pupuntahan namin. Nasa dulo pa. Gaya ng sinabi ko, nagawan ko na to ng content pero ibang atake naman. Pinamagatan ko itong nasa dulo ng bahaghari. Dito mo matatagpuan yung pinto. At yun yung Katihan Eco Park na dyan kami nag-stay, overnight stay 3 years ago nung pandemic. Pero ngayon, masasabi kong patuloy kami sa bandang dulo dahil may mga waterfalls pa na makikita nyo sa bandang dulo. Papansin nyo yung bundok, napakagandang tignan because sa kanyang natural soil element kaya hindi masyadong tumubo yung mga puno kasi certain grass lang yung tumutubo dyan. At nadaanan na din namin yung waterfalls na yan na na-feature ko din. Hanggang sa nagpatuloy kami sa aming travel at dito ko nasabi na muntik na maging kwento yung buhay namin dahil may landslide kaming naabutan pero hindi ko na i-video dahil sa sobrang takot ko. At ito na nga yung Manalog Integrated School. Kapag napunta na kayo dito, nakikita nyo ito, dyan pwede kayong mag-park sa unahan. Nung pumunta kami dito, walang tao pero may humabol sa amin para mag-login for registration namin. At meron kaming binayaran. Sa pagkakatanda ko, 500 siya para sa tour guide. Iba din yung bayad per person. I think 200 yata per person para sa waterfalls. At dito namin pinark yung aming sasakyan at naglalakad pa kami pababa. Meron din namang habal-habal service pero magbabayad ka 100 per person each para gusto mong bumaba kasi
napaka-stiff din yung hiking pababa doon. Pero sa amin, okay lang na maglakad kami kasi sanay naman kami. Kung makikita nyo yung pick up ko, napakarumi. Yan yung sinyales at patunay na ang hirap ng kalsada na dinaanan namin. Although may simentado na part, pero konti lang siya na makikita nyo sa bandang huli pag-uwi namin. Kasi ako lang din ang nag-video at ako lang din ang nag-drive. Pinutol-putol ko lang para magkasya yung minutes dito. So ito yung sumalubong sa amin, isang lumad na taga dito. Nag-aaral siya sa, hindi ko alam kung anong school, nakalimutan ko. So ilalagay ko na lang yung conversation namin dyan. Bayad kami sa tagiya sa yuta. Hindi niya katanong. Nag-unwind kami, nag-relax. Konting pag-usap lang sa kanila. Acquaintance, mabait naman sila. And dito sa part na ito, sabi niya, malamig daw. Pero ngayon, napakainit. Kinolect yung payment namin para sa tour guide and nag-logbook kami. Kasi yung lupa na pagmamayari ng waterfalls is lubat din. So parang hati sila sa income. One way lang? Gikan pa lang sa Gikan. Balibalay. Oh. Ano sabi din mo? Tapos pabalik na po 350. So 350 anak mo pero 700. ka kay may pasayro gud balik. So sa isa ka bala balik ka or isa or duha mo? Pwede duha, pwede. So kung duha mo 350 ra gyud na. Dili per head. Ako na isa mo sakay kay delikado kay Oh, lagi. angkas di ba? Yung balabal mo. Dili man nangutana lang para Next time ba? basin na mag-inquire sa mga ba. At least ma-share na mo. Grabe ka to nakamotor dito nagpark ko. Grabe wala pa to naglagbok. Atong pagkaon koy. Dito na pagkaon? Nagpayat man nagluto or magkanon gud. Dili man sa man. Bili lang sa nung pagkaon. Ay, ang tour guide. Gaan. Kadali lang dito to. Ha? Bili na ng pagkaon. Kuha niya ka ng rights sa manid diri ba? Dito lo di siya. Naswerte kay mo kay namuyuta din. Ila mo guni? Ini makita ila. Oh, mo na tanan. Pwede kami yuan. Okay na, photoshoot ta. By the way, I am Kaloy. Pero akong full name yun is Louis James Lagunda. Eskwela. Sa inyo, Si Emilio. Malayo. may course ni mo? Agribusiness Management. Oh, saan ang year? 4th year. Taga diri gyud ka? Nagadarigid ko. Oh. Oh. Tapos ako po ay organizer sa mga tourist. Ay. Okay po, grind yan eh. Natay Balaas Falls. Damundong. Ingon si Sir Rolly na daw to yung mga falls pa diri nga. Pero bago pa namong ginapuan man. Bago pa rin na-open, di ba? Totoo na. Tuloy lagi sir. 1K per head. Pero hall lang ako, falls, tanan na falls. Pila ka falls ni tanan. Mga 6. Ang Marilog 7 naman to. Gamay, pero dapat kumara overnight lang dayon. Overnight lang sa layon 50. Depende. Ano na depende. Kaya sa Marilog 7 falls naman to, di ba? Yes. Pero ang distansya gamay ra. Time check is 12:32. Though hindi pa to masyadong kilala na lugar na ito. And meron din silang mga packages, mga adventure packages na hindi pa masyadong na-promote dahil sa layo ng lugar. Iniwan namin yung baon namin sa sasakyan kasi pag akyat namin, doon na kami magtanghalian. Lagi. Hindi nila pinagbibenta yung mga lupa dito. Maliban kung kailangan talaga, like rare cases sa isang guro na nagtuturo dyan sa paaralan na yan, binentahan siya ng lupa na Kinapuntan kanyang Falls?
Abi na, Manalog Falls ni. Ano ang kinapuntan may tawag ani? Alam mo, kung may nila basta kay... Adri mo ito ang kuhan sa tubig sa buluan. Ah, bad kini ang source. Kaman si Ermi. Naman may kauban nga na kauna na diri gud. Eh katong previously pa yun na sila sa baton ko nagpapasko. Good. Na yan sa dulo guys. Wala na yung lusutan. Ganun kalayo ang waterfalls na pinuntahan namin. Ikakat ko na lang para masulit yung kwento natin. Kasi at least 15 minutes yung long videos na gagawin ko dito sa YouTube. Downhill po ito lahat. Pwede kayong magdala ng payong at tubig. Pero meron daw drinking source ng water doon sa baba. At safe naman siya na ininom ng aking pamangkin. Lang kato sila. Papalapit na kami and dumaan kami dyan sa shortcut na sinasabi nila. Kasama pa rin namin yung guide. Dalawa sila. Yung isa nauna na sa baba. At ganito ka-steep yung daanan na dinaanan namin para makunan lang yung quality videos na gusto namin. At yan yung waterfalls. Sabi niya, kapag gabi, sobrang lamig daw din dito. Kasi, heto na yung pinaka-highest elevation sa Malaybalay, Bukidnon. So, sa malayo pa lang, dinig na dinig mo ang sound ng waterfalls. Hindi yan AI-generated videos na kumakalat ngayon. Talagang you will love the nature. Pagdating doon sa baba, medyo mababasa yung cellphone mo dahil sa splash ng water droplets. Sige, ingon mainom ni. Kaya if yung cellphone mo is hindi water resistant, pwede kang magbaon ng casing para sa cellphone. Ayaw ilabay, sum na tubig, mineral bang kana? Ay, ilabay. Dungapon na lang. Konti pa lang yung nakapunta rito kasi hindi masyadong na-highlight ito sa mga tourist destination spot. Hindi kagaya ng ibang waterfalls like Mindamora, although hindi pa ako nakapunta doon. Pero kakaibang experience nito guys. Sa bandang lugar dito, inakyat ko yung waterfalls na malapit sa bato pero nag-lowbat na yung GoPro ko at yung battery niya na sa kabila pa. So, heto na, nag-shortcut na ako, diretso ko na nakuha yung lugar na ito kasi ngayon ko lang na palitan ng battery. So, prepare nyo din yung batteries nyo. Like sa mga drones, mga GoPro nyo, sa mga cellphone nyo na makuha nyo yung best moment sa pinuntahan nyo. Dahil bihira ang makapasok sa lugar na ito. Gusto ka masulod? Ang gawasa ka? Kita mo sunod. Naman. Basta ito magawid-hawid yung bana. Hindi kami nagtagal dito dahil nagtanghalian kami doon sa parking area ng sasakyan. Although na-enjoy namin yung magandang tanawin na bihira lang makapunta at konti lang yung makapunta. Dahil nga sa hirap ng kalsada pero wala akong pinagsisisihan. Sulit yung view na nakita namin lalo na pa kaya kapag mag-sunset na. Although sabi niya, tinanong kami kung pwede bang mag-overnight kami dito pero sabi namin day hike lang kami. Siguro kakaibang tanawin din ang mai-offer dito kapag sunset na. So paakyat na kami and dahan-dahan lang nagkukwento din kami habang kami umaakyat.